lindol, tatamaan ng building. Di ba? Oo. Sira. Naging lata. Napislat mo. Naging lata ang kotse. Napisat imuhang sakyanan. So, may obligasyon ka ba magbayad ng auto loan? Patay sa batas, kung may umiiral na force majeure, gaya ng mga sakuna, pandemya, yung bangko ba ay obligado na magsagawa ng loan reconstructuring o payment moratorium? Dahil nga may ganong issue. Hindi. Ang issue dito, for example, for force majeure, utang ang kotse. Tapos, kasi yung kotse mo, naglindol doon sa Cebu, nahulugan ng kahoy, nahulugan ng buong building, papunta sa kotse mo, naging lata ang kotse mo. May obligasyon ka pa rin bang magbayad ng utang? Wala na. Ang may obligasyon magbayad ng utang, full payment, ang insurance ang magbayad sa iyo. Kasi, sirang-sira, full, wala na talagang ang Wreck kotse na. mo. Full, wala Totally na. wrecked. Tuloy, wala na. Parang karnap ang kotse mo na wala. Naging lata ang kotse mo. So, pwede ang insurance ang mababayad sa'yo. That's why, the bank loan, may requirement talaga na may insurance. Pero ito sinasabi mo, MJ, na bank restructuring. For example, yung negosyo mo, mahina ang negosyo mo, hindi mo kayang bayaran talaga ang monthly amortization. For example, the monthly amortization is 50,000 a month. Hindi mo kayang bayaran yung 50,000 a month kasi humina yung negosyo mo. Alang-alang naman na masira yung pangalan mo sa bangko. Pag nasira yung pangalan mo sa bangko, hindi ka na makautang in the near future. So what will be the scenario? Ang gagawin mo, makikipag-negotiate ka sa bangko. Example, ang utang mo is 50,000 a month. Makipag-negotiate ka na gawing 35,000 a month. Longer term, lower interest. Baka ang bangko pumayag with a certain balloon payment. Balloon payment meaning you will advance 1 year. Advance. But ang monthly mo, instead of 50,000 a month, maging 30,000 a month na lang and longer term. So, pwedeng i-negotiate yan. Yung tinatawag na bank refinancing or restructuring. But, depende yan sa usapan ng bangko. Ganun yan. Mark, possible ba na i-refinance ang auto loan? Yes, pwede. Pwedeng i-refinance. For example, yung loan na yan, kukunin ng ibang bangko. So sila lang bayar ng isang bangko ang lahat ng utang mo sa isang bangko, tapos dito sa isang bangko na to, sila na doon ka na magbabayad ng monthly amortization at a lower interest at a longer term. Pwedeng ganun.